Magandang araw po. Ako po si Joseph at ang kwentong ito ay tungkol sa isang albularyong gusto talagang patayin. Hindi dahil sa atraso, kundi dahil may tao at hindi tao na inupahan para tapusin siya. Noong taong mga 1981 nakatira pa kami sa isang baryo sa gilid ng bundok sa bahagi ng Quezon. Iyon yung tipong lugar na kapag lumubog ang araw, parang ibang mundo ang pumapalit. Madalang ang ilaw, madalas ang kuliglig at minsan may mga tunog na hindi mo matukoy kung hayop ba o hindi. Doon kami nakatira sa isang maliit na baryo. Magkakalapit lang ang bahay pero hindi sobrang dikit-dikit. Sa lugar namin, kilala si Mang Celso, ang albularyo. Medyo may edad na siya noon. Tahimik lang, hindi madaldal. Pero pag may nagkasakit, naalihan o sinapian daw, siya ang unang tinatakbuhan ng mga tao. Sa tabi naman ng bahay namin, nakatira si Tia Linda, kapatid ng nanay ko, at ang asawa niyang si Tio Norman, at may anak silang dalagita na si Inday. At sa best friend kong si William, halos sa bahay kami nila tumatambay kapag hapon. Normal lang ang buhay namin hanggang dumating ang araw na yon. Isang gabi, mga bandang 10:00, nagkukwentuhan lang kami sa labas ni na William. Walang buwan, makulimlim, at parang mabigat ang hangin. Joseph, parang ang tahimik ngayon Sabi ni William habang nililinis ang itak niya. Tahimik talaga pag ganitong gabi, pero hindi ko gusto yung hangin, mabigat. Sabi ko naman. Napahinto kami nang biglang may humiyaw mula sa bahay ni Aling Celia. Isang matandang kapitbahay. Isang matinis na sigaw. Tila galing sa taong ginulpi ang kaluluwa. Dumagundong sa buong baryo yun. Teka, ano yun? Sabi ni William. Tumayo agad kami. Pagdating namin sa bahay ni Aling Celia, naroon na si Mang Celso. Inaawitan ang matanda habang nanginginig ito at tila hindi makapagsalita. Mang Celso, ano yan? Anong nangyari? Tanong ni Tia Linda, nakararating lang. Hindi sumagot ang albularyo. Imbis tinapik niya kami at sabi na nga, Huwag kayong lalapit. Hindi pa tapos ang pumasok dito. Nagkatinginan kami. Hindi tao ang tinutukoy niya. Habang sinisinaga ni Mang Celso ang paligid gamit ang lampara, napansin ko ang mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki, mahaba ang daliri, may mga kuko na tila humiwa sa lupa. Hindi iyon bakas ng tao. Napalunok ako. Mang Celso, asong ba yan? Tanong ni Norman. Hindi siya tiyak. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis habang minamasahe ang sintido ni Aling Celia. At doon niya binitawan ang unang kabigat-bigat na salita. Hindi ito simpleng aswang. May nagpadala nito. May misyon siya. Nagkatinginan kami. Anong misyon? Tanong ni Tia Linda. Ako ang pakay. Kinabukasan, nagtipo ng mga taga-baryo sa tindahan ni Kamiding. Doon namin nalaman ang kumalat na chismis. May anupahan na aswang para patayin si Mang Celso. Walang gustong magsabi kung sino ang pinanggalingan pero malinaw ang sinasabi ng mga dumadayong usapan. May galit sa albularyo at may kaya itong magbayad. Hindi ng tao kundi ng nilalang. Habang nagkukumpulan kami, lumapit si William sa akin. Joseph, narinig ko kay tatay kagabi. Pinakita raw siyang nilalang sa may kawayan. Nakayuko kumakain ng parang pusa. Nanlamig ako. Teka, sigurado ka ba? Yun ang sabi niya eh. Hindi niya daw nakita ang muka pero sabi niya hindi normal ang galaw. Para bang pinipilipit ang mga buto. Hindi ako nakasagot noon. Ilang araw pagkatapos noon, sunod-sunod ang mga pangyayari. Una, nawawala ang mga manok ng ibang bahay. Walang dugo, puro balahibo lang ang natitira. May batang umiiyak gabi-gabi. Sabi ng nanay niya, may kumakaluskos sa bubong. Si Tia Linda mismo, isang gabi, nagsumbong na may baka raw na tao na nakasilip sa bintana nila. Kahit mataas ang bintana,
At isang hapon, habang nagwawali si Inday, bigla siyang sumigaw. Ay, tay, nay, may nakatayo sa likod ng nyog. Dali-dali kaming lumabas noon, pero pagtingin namin wala. Pero naroon ang bakas, malaking yabag. Para bang mabigat ang nilalang, may bakas ng kuko na umukit sa lupa. Si Mang Celso ang dumating kaagad. Tinignan niya ang lupa. Tahimik siya hanggang sa nagsalita. Pusang ina, hindi isa, dalawa sila. Sabi niya. Kinagabihan nagpalipas ng oras si Mang Celso sa bahay ni Tia Linda dahil doon daw malakas ang pakiramdam niyang may susunod. Kami nila William at Norman ay nasa sala. Si Tia Linda at Inday nasa loob. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang maririnig. Maya-maya, may kumatok. 3 beses, mabigat at mabagal. Parang hindi kumakatok gamit ang kamay kundi gamit ang matigas na bagay. Joseph, ano yan? Huwag kayong magbubukas. Alam nila na nandito ako. At maya-maya pa kumatok ulit ito at nagsabing, tao po. Isang boses babae, parang normal, pero biglang napasigaw si Mang Celso. Hindi yan tao. Huwag kayong magpapadaya. Nagtakbuhan kami papalayo sa pinto at doon nagsimula. Tumawag ang boses. Humalo ang parang iyak, pero may tunog na parang 2 boses na nagsabay. Tinatawag si Mang Celso. Kumalat ang boses sa buong paligid. Para bang hindi sanay magsalita. Hindi yan tao eh, sabi ni Norman. Sumilip si William sa siwang ng bintana noon. Joseph, hindi babae yan. Bulong niya. Teka, anong itsura? Hindi ko makita ang mukha pero ang liit ng ulo, parang balat na nakaulat sa bungo. At ang braso sobrang haba, tapos nakalawit. Bumulong si Mang Celso. Hindi yan ang pangunahing aswang. Tauhan lang yan, sinusuri ang bagay. Bakit nila ginagawa yan? Tanong ko. Para malaman kung nandito ako. Maya-maya, nagbago ang boses sa labas. Albularyo, kailangan ka namin dalhin. May nag-utos, may nagbayad. Napatingin kami kay Mang Celso. Hindi siya umiimik. Kundi pa kami kinabahan na mas lalong tumindi nang biglang pumasok ang isang malansang amoy sa loob ng sala. Hindi iyon amoy ng tao, hindi amoy ng patay na hayop kundi halo na nabubulok na karne, dugo at putik. Sabi naman ni Mang Celso ay, Nandito na ang isa pa, yung tunay. At may narinig kaming pagkatok muli. May naglalakad sa bubunga, mabigat, mabagal, parang nag-e-enjoy sa tunog. Si Inday napaiyak, si Tia Linda yakap siya. Si William hawak ang itak. Ako nanginginig pero alerto. Si Norman nakadikit ang likod sa padera habang umiikot ang mata. At si Mang Celso kinuha ang bote ng langis. Inilapat sa sahig at nagdasal ng mahina. Bigla-bigla ay may kumalabog. Isang mabigat na hakbang sa bubunga. Ito ang sabi ni Mang Celso. Meron sa taas, hindi rin basta aswang yan. Yan ang inupahan talaga. Yan ang papatay dapat sa akin. Hindi namin alam kung papaano nangyari. Pero huminto ang hangin sa labas. Tapos may malamig na hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Para bang may humihigop ng init. Si William na pabulong. Joseph, pakiramdam ko. May nakatayo dito sa tabi ko. Hindi ko lang nakikita. Huwag mong pansinin, sabi ko. Pero hindi niya nasunod. Ayan na sila. Sabi ni Mang Celso at doon sa may bintana, dahan-dahang lumitaw ang isang ulo. Mahaba ang leeg, paputla ang balat, malalim ang mata at ang bibig hanggang tenga ang punit. Ngumiti ito. Direkta kay Mang Celso. Celso, sa wakas nakita rin kita. Nakatitig lang kami sa ulo na nakasilip sa bintana.
Hindi gumagalaw ang katawan pero ang liig niya ay parang ahas na unti-unting humahaba. Yumuyuko at dumidikit sa dingding. Si William halos mabitawan ang itak. Si Tia Linda napasigaw ng mahina pero natakpan agad ni Norman ang bibig niya. Si Inday naman nanginginig sa paa habang nakayakap sa nanay niya. Ang nilalang hindi kumukurap, nakatuon lang kay Mang Celso. "Kinuha mo ang hindi mo dapat kunin, albularyo," sabi nito. Pilit ang salita, parang hindi sanay magsalita ng tao. Si Mang Celso huminga ng malalim. Hindi ako natatakot sa'yo. Humisi lang ang nilalang, tapos bigla niyang itinulak ang bintana gamit ang mahabang braso na parang butot balat. Tumilapo ng kahoy ng bintana. Pumasok ang amoy bulok na halos ikasuka ni William. Pinasok ng nilalang ang kalahating katawan niya. Ang dibdib niya ay payat pero mahaba ang mga tadyang na parang may sariling galaw. Yung mga kuko niya mahahaba, parang patalima. "Celso, halika na!" Bulong ulit ng nilalang. Hindi pa siya tuluyang nakapasok nang biglang humakbang si Mang Celso, hawak ang maliit na bote ng langis. Tinapik niya ang takip tapos hinagis diretso sa mukha ng nilalang. Umusok ang balat nito, parang sinisilaban. Bigla itong umatras sabay hiyaw ng nakabibingi. Parang dalawang boses na magkasabay, isang paos at isang malalim. Habang umaatras yung nilalang, yung leeg niya nagliliyad-liyad at parang pumupulupot pabalik sa katawan niya. Mabilis siyang naglaho sa gilid ng bahay noon. Tapos noon, tahimik kami. Halos sabay-sabay ang hingal. Meron pang isa. Pagkasabi niya noon, may bumagsak, isang mabigat na tunog mula sa bubong. Para bang may tumalon mula sa mataas. Si Norman napatingin sa taas. "Joseph, may anino," sabi niya. At doon ko unang nakita ang nilalang na pinakakinatatakutan ni Mang Celso. Nakaupo siya sa dulo ng bubong, nakahawak sa alulod. Matangkad, payat pero sobrang haba ng mga braso at paa. Hindi pantay ang pagkakaupo niya. Para bang baliko ang balakang. Ang ulo niya nakatungo, may mahabang buhok na dikit-dikit na parang basa ng dugo. Tapos, nakaangat siya ng ulo. Doon ko nakita ang muka, walang mata. Literal. Wala. Butas lang na halos umiitim sa loob. Ang ilong niya parang naipit. Halos wala na at ang bibig, lampas tenga ang punit. Tinawag niya ang pangalan ni Mang Celso. Hindi malakas ang boses niya pero ramdam mong buong buo ang galit. "Joseph, hindi ko na to kaya. Huwag kang gagalaw. Para sa akin talaga tong nilalang na to." Hinawakan niya ang dibdib niya. Parang sinusuri ang hininga niya. Matagal ko nang alam na may gustong pumatay sa akin. Pero ngayon ko lang nakita ang inupahang demonyo. Gumalaw ang nilalang. Hindi naglakad, hindi rin tumalon. Parang dumulas pababa sa bubong na para bang hindi gumagalaw ang mga paa, kundi hinihila siya ng sarili niyang anino. Pagdating niya sa gilid, sumabit ang mahabang kamay sa bintana. Tumaas ang ulo, nakangisi at sinabi nitong, "Ang nagbayad sa akin ay kaibigan mo." Napatigil si Mang Celso nang marinig yun. "Hindi mo alam? Kaibigan mong matagal mo nang pinagkakatiwalaan. Siya ang nag-utos na tapusin ang buhay mo." Si Tia Linda naman napahawak sa bibig. Si Norman napatingin kay Mang Celso. Si William napamura ng mahina. Ako, hindi ako nakagalaw. Parang bumagal ang hangin sa paligid noon. Si Mang Celso hindi makagalaw pero nakita ko ang pag-igting ng panga niya. "Sino? Sino?" Tanong niya. Umangat ang nilalang. Dahil iyon mismo ang sandaling bigla na lang pumasok ang nilalang sa loob ng bahay. Dumiretso kay Mang Celso sa bilis na hindi pagtao. At doon nagsimula ang totoong pag-atake. Pagpasok ng nilalang sa loob ng bahay, halos mabuwal si Tia Linda sa lakas ng hangin na sumabay dito.
Parang may humigop ng lahat ng lamig sa buong paligid. Nasa gitna lang si Mang Celso. Nakatayo, hawak ang lumang baston na may ukit na hindi ko maintindihan. Humiyaw ang nilalang habang dumadapa sa sahig. Parang hayop na handang sumunggab. Si Norman, mabilis na hinila si Inday papunta sa likod ng mesa. Si William hawak pa rin ang itak. "Celso, matatapos din lahat ng to ngayong gabi," sabi muli ng nilalang habang gumagapang paabante. Humakbang si Mang Celso. Hindi ka makakalapit hanggat hawak ko to. Turo niya sa baston. Ngumisi ang nilalang. Malaking punit sa gilid ng pisngi niya. "Sa tingin mo ba natatakot ako sa kahoy na yan?" Sa isang iglap, tumalon siya. Hindi mapapansin ang galaw kung hindi ka sanay tumingin sa mga ganoong nilalang. Tumalon siya ng parang walang bigat, diretso kay Mang Celso. Sumalpok ang katawan neto sa baston pero parang bakal ang tunog, hindi kahoy. Nalaglag si Mang Celso pero mabilis siyang tumayo. Ang nilalang na paatras ng konti pero agad ding gumapang ulit paabante. "William, gumalaw ka naman!" sigaw ni Norman. Pero si William nakatulala lang. Hindi ko alam kung dahil sa sinabi ng nilalang na tungkol sa tatay niya o dahil sa takot mismo. Si Tia Linda naman umiiyak. "Celso, anong gagawin natin?" sabi niya. Walang lalabas ng bahay. Kapag lumabas kayo, mas madali kayong gagalawin ng isa pa. Narinig namin ang matinis na tawa mula sa dilim ng labas. Yung unang nilalang na pinalayas ni Mang Celso. Nandiyan pa pala yung kapatid niya sa labas. Biglang dumapo ang nilalang sa dingding. Parang butiki. Nakadikit ang buong katawan niya. Baliko ang likod at nakabuka ang bunganga. "Tatapusin na kita, Celso." Bumuga siya ng hangin na parang bulok na hininga. Umusok ang ilaw sa lampara. Biglang dumilim ang kalahati ng bahay. Tapos sabay-sabay kaming nakarinig ng mga yabag mula sa likod bahay. Mababagal at mabibigat. Napamura si William. "Joseph, may dumarating pa." Hindi na kami nakagalaw. Sumilip si Norman sa siwang ng dingding. Tumaas ang balikat niya sa takot. Napalunog si Tia Linda. Teka, baka kapit bahay lang," sabi niya. Umiling si Norman. Hindi na makatingin sa amin. "Hindi, ako mismo ang nagsasabi. Tatay ni William yon." Para kaming nakuryente. Si William naman napaatras. Ano sabi mo? "Si Mang Eduardo papunta rito, pero hindi normal ang lakad niya." Nagpabalik-balik ang tingin ni Mang Celso sa nilalang na nasa dingding at sa pintuan. Pinaghahandaan na nila ako. Hindi pa man siya nakatapos magsalita. Bumukas ang pintuan sa likod. May kamay na tumama sa kahoy, isang mabigat na suntok. Sunod-sunod yun na 3 beses na malakas. William, anak, pagbuksan mo si tatay. Tawag ng lalaki sa labas. Mahinahon yun. Kumunot ang noo ni William. Tay, anong nangyari sa'yo? "Anak, may kailangan tayong ayusin." Napatingin kami kay Mang Celso. Nakahawak siya sa baston. Huminga ng malalim. Joseph, kapag nabuksan niya yan, pareho silang papasok. Hindi mo yan gugustuhin. Napatingala kami ulit sa nilalang na nasa dingding. Ngumiti siya mukhang gigil na gigil. "Tama ka, Celso. Magkasama na kami sa loob." Habang sinasabi niya yon, dahan-dahang nabibitak ang kahoy ng pintuan. May lumabas na itim na mga kuko at sabay halos kaming napaatras nang marinig namin ang sunod-sunod na boses mula sa labas. Isang babae. Pamilyar yun. "Celso, pagbuksan mo na." Boses ni Aling Rosa, asawa ng tatay ni William. Patay na dapat na 5 taon na ang nakakalipas, pero malinaw ang boses, humihingi ng pagpasok, at doon silang dalawa.
sa likod ng pintuan. Humahabol pumasok habang ang aswang naman sa dingding handa nang tumalon para pumatay. Narinig namin ang sunod-sunod na pagaspas ng kuko sa labas, parang may kumakayod sa mismong gilid ng pinto. Hindi na kami humihinga sa sobrang takot. Si William naman nakapikit na lang habang dahan-dahang umuurong. Hindi pa pwede to. Hindi totoo to. Bulong niya. Pero narinig ulit namin ang boses ni Aling Rosa na dapat ay 5 taon nang nakalibing sa sementeryo sa may gulod. Celso, papasukin mo ako. Malamig dito. Nag-angat ng tingin ng aswang sa dingding. Tumigil sa paggapang at ngumisi. Para bang nag-e-enjoy siya sa paghihirap ng nangyari. Celso, handa na sila. Dalawa sila. Malakas sila. Hindi mo sila mapipigilan. Inilapit ni Mang Celso ang baston sa sarili niyang dibdib. Pinikit niya ang mga mata saglit. Parang may inuusal pero hindi namin marinig. Huwag mong bubuksan yan, William. Hindi na sila yung mga magulang mo. Sumigaw ang lalaki sa labas si Mang Eduardo. William, anak ko. Ako to. Huwag kang matakot. Pero ang boses niya kahit pilit na nagiging normal, may tunog na parang dalawang boses na ipinagpipilit na magsalita. Parang may umaalingaw-ngaw na hayop sa ilalim ng salita niya. Tay, bakit ganyan ka magsalita? Hingal na sabi ni William. Hindi alam kung lalapit ba o hindi. Bumuka ang bibig ng nilalang sa dingding. Tulungan mo sila. Pagbuksan mo, William. Magkakasama kayo. Sinubukan nitong tumalon pero bago pa man siya kumawala mula sa dingding, iniangat ni Mang Celso ang baston. Parang tinamaan ng napakalakas na hampas ang nilalang. Kumabig ang katawan neto paatras, sumalpok sa sahig at nagliyab ang balat niya na parang sinusunog ng hangin mismo. Napasigaw naman si Indaya. Hindi ko yung magagawa ng ilang beses. Ito ang huling pag-atras niya. Sabi ni Mang Celso. Habang nagpupumigla sa may sahig ang nilalang, biglang tumigil ang pagkatok sa pinto. Tahimik, napalingon kaming lahat. Celso! Celso, nandito na kami! Bulong ni Aling Rosa. Tapos biglang lumagutok ang pinto. Tumilapon ang kalahati ng bisagra. Nagbitak ang gilid ng pinto. Tatakbo ba tayo? Sigaw ni Tia Linda. Hindi. Kapag lumabas tayo, mas mabilis nila tayo mapapatay. Dito lang tayo. Mang Celso, yung isa pang aswang nasa labas pa, di ba? Hindi lang talaga isa, 3 lang sila. Parang sumadsad ang puso namin sa sahig. 3 pala ang nilalang na naghahabol kay Mang Celso. At nasa labas na ang 2. Isa rito ang patay na asawa ni Mang Eduardo. At sa dingding nagsisimula ng makatayo ang aswang na nahampas niya kanina. Nagpapalakas sila. Anong plano nyo? Humigpit ang hawak ni Mang Celso sa baston. Hindi nila kayang pumasok ng sabay-sabay kung hindi sila inanyayahan. Papaanong tatay ko? Hindi naman siya inanyayahan. Sabi ni William. Tumingin sa kanya si Mang Celso. Hindi na tatay mo yun. Maya-maya nanginig ang labi ni William pero wala na siyang nasabi. Maya-maya pa, nabiyak ang pangalawang bisagra. Kumulubot ang kahoy. May kamay na tumagos. Kulay abo, mahaba ang kuko, nangingitim ang laman. At narinig namin ang tunog. Tunog ng isa pang nilalang sa labas na naglalakad na papalapit at malakas at pabilis ng pabilis. Celso, hindi na magtatagal yung pinto. Tumikhim si Mang Celso. Kapag pumasok sila, isa lang ang haharapin ninyo. Napatras kaming lahat. Ako ang haharap sa 3. Ayos ka lang ba, Celso? Mamamatay ka, sabi ni Tia Linda. Huminga si Mang Celso ng malalim. Hindi naman talaga ako ang pakay nila. Siya. Tumingin siya kay William. Para kami sabay-sabay na napalunok.
Si William umiiyak na hindi makatingin kay Mang Celso. Teka, bakit ako? Saglit na tumingin ang matandang albularyo sa pinto na halos bumigay na. Dahil anak ka ng taong umupa sa kanila. Nagsimula ang lahat sa tatay mo. At bago pa man makasagot si William, bumagsak ang pinto. Pumasok ang dalawang nilalang na parang sabay-sabay na hangin at anino. Humampas sa sahig ang mga paa nila. Mabigat, sabay may halong pagaspas na parang pakpak ng paniki. Pagbagsak nila sa loob, agad silang tubuwid. Ang mga mata nilang walang itima, purong puti, nakatitig kay William. Anak, bulong ng isang boses. Si William ay napasigaw. Tay, wag ka lumapit. Pero hindi na nakikinig ang nilalang na may anyong si Mang Eduardo. Baliko na ang leeg, masyadong mahaba ang kamay, at may nakabuka sa gilid ng tiyan niya na parang pilit tinahi pero punit ulit. Samantalang si Aling Rosa o ang nilalang na ginagaya ang itsura niya, nakasuot pa rin ng lumang duster na inilibing siya kasama niya. Pero ngayon kulay abuhin ang balat, parang papel na basang iniwan sa araw. Celso, hindi ka makakatanggi, sabi ng nilalang na babae. Sumulpot ang nilalang sa kisame na nauna nang pumasok doon. Hingal siya, puno ng abo ang balat mula sa pag-atras na ginawa ni Mang Celso kanina. Pero buhay pa at mas galit. Tatlo na sila, lahat nakaharap kay William. Niyakap ni Tia Linda ang sarili, halos mapaluhod. Norman, anong gagawin natin? Hinila ni Norman si Tia Linda papunta sa likod ng mesa, kaya nagdikit ang ilaw mula sa lampara sa anino nila. Maya-maya pa, Lumapit kayo sa akin. sabi ni Mang Celso. Tumalikod siya saglit kay William. Huwag kang aalis sa pwesto mo. Kapag tumakbo ka, mauubos tayong lahat. Tumango si William kahit nanginginig. Humakbang ang tatlong nilalang. Ang unang kumilos ay si Mang Eduardo o ang nilalang na humiram ng balat niya. Inangat nito ang braso. May kulay abo na kuko na mahaba, kalahating dangkala, tapos bigla siyang umatake. Pero humarang si Mang Celso, itinapat ang baston. Nagkaroon ng pagsabog na tunog, parang dalawang bato na pinagdikit ng mariin. Napatras ang nilalang sa anyo ni Eduardo, pero hindi nagtagal, ngumisi siya. Bumuka ang bibig na parang puwit ng sako. At mula roon lumabas ang tunog na hindi tao. Tinatawag ang pangalan ni William at bigla siyang umikot, tinangkang tumakbo papunta sa likod kung saan nakatayo ang bata. Napasigaw si William habang napapatras sa sulok. Inday, hawakan mo si William, sabi ni Norman. Pero bago pa man makalapit ang nilalang, napatalon si Mang Celso at inundayan ng mabigat na hampas gamit ang baston. Bumagsak ang nilalang, parang nilamog. Sumugod agad si Aling Rosa. Gumapang siya pero parang hindi gumagalaw ang tuhod niya. Parang niraragasan ng hangin ang katawan niya. Tapos bigla siyang tumayo ng tuwid at tumalon kay Mang Celso. Inilagan siya ni Mang Celso, pero kinailangan niyang bitawan ng isang hakbang para hindi tamaan si William. Dahil doon nakahawak si Aling Rosa sa braso niya, at nang mahawakan siya, bumaliktad ang bahay sa ingay. Sumigaw si Mang Celso hindi dahil sa sakit kundi dahil sa biglaang paghigop ng lakas mula sa katawan niya. Mang Celso! Sigaw ni Norman. Naglaho ang kulay ng mukha ni Mang Celso. Kinain ng nilalang ang lakas niya habang nakakapit ito sa braso. Napatakbo naman si Tia Linda kahit nanginginig. Hindi, bitawan mo siya! Hinampas niya ang likod ng nilalang gamit ang baso mula sa mesa. Pero nang tumama ang baso, sumabog ito. Pero hindi nasakta ng aswang, bagkus na palingon ito kay Tia Linda at ngumiti. Ang sumunod, gumalaw ang tatlong nilalang, si Mang Eduardo, si Aling Rosa, at yung isa pa. Dumiretso sila kay Mang Celso. Hindi na nila inatake sina William.
Parang alam nilang walang karapatan na. Tanda, sabi ni Aling Rosa, bitawan mo yan. Hindi nyo kayang pigilan ang panawagan. Tumahimik ka, Rosa. Sabi naman ni Mang Celso. Tinawag niya ito sa tunay na pangalan. Parang sinasadyang insultuhin. Sunod na nangyari ay mabilis. Pumalo si Mang Eduardo gamit ang malaking kuko. Tinamahan ang basto ni Mang Celso. Nagbanting ang tunog, pero hindi nabasag ang baston. Sa halip nagpalabas ito ng alon ng hangin na tumulak kay Eduardo palayo. Parang tinamaan ng napakalakas na hangin. Sa gilid, sumugod ang batang nilalang. Mabilis, parang aso. Pero sinipa ni Norman sa tagiliran. Bagsak ito sa dingding. Naghiwa-hiwalay ang mga buto bago muling umayos. Sumigaw si Tia Linda. Celso, paano to tatalunin? Tumakbo kayo. Sigaw ni Mang Celso. Umuga ang buong bahay. Isang galaw lang ng dambuhala pero sapat para gumuhit ang bitak sa sahig. Nang humakbang siya papunta ulit kay William, napansin namin na hindi niya tinitingnan sina Celso. Hindi niya tinitingnan ang labanan. Si William lang. Lahat ng galaw niya para kay William lang. Sa akin ang kaluluwa mo, sabi ng dambuhala. Nung ipinangako ka pa lang ng ama mo, nakatala ka na. Hindi totoo yan. Hindi ko alam yan. Ano bang sampa yun? Sabi ni Indaya. Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon, pero kailangan nating mabuhay muna. Nilakasan ng dambuhalang nilalang ang hangin. Iginalaw niya ang braso at sa isang iglap, bumukas ang isang malaking anino sa likod niya. Hindi pinto, hindi butas. Parang bunganga na gawa sa dilim at apoy. Kumikiskis ang hangin, parang may sinisipsip. At doon niya gustong dalhin si William. Panahon na, bulong ng nilalang. Sinubukang tumalo ni Norman at sapakin ito, pero tumama lang siya sa parang pader ng hangin. Bumagsak siya kaagad, nawala ng hininga. Sandali lang. Sigaw ni William halos malunod sa takot. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Tumigil ang nilalang, umiling. Di ko kailangan ang sagot mo. Umabot mulit ang kamay niya, pero bago dumikit kay William, sumabog ang ilalim ng sahig. Parang may umalpas mula sa loob. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang boses na hindi amin. Hindi ka pa pwedeng kuhain. At mula sa basag na sahig, may umahon na isa pang nilalang. Medyo maliit, mas maputi at may hawak na tansong umiilaw. Nakatingin ito diretso sa isang nilalang na malaki at ang sabi niya, "Akin muna ang bata." Ang maliit na nilalang mula sa basag na sahig, hawak ang tansong umiilaw, tumayo sa harap ng dambuhala. Hindi na nag-atubiling umatake ang dambuhala. Itinaas ang kamay para kunin si William pero mabilis ang maliit na nilalang. Tumalo na, umatras at tinusok ang tansong umiilaw sa dibdib ng nilalang. Humuli ng isang malakas na sigaw ang dambuhalang nilalang, parang nagpasabo ng apoy at usok sa loob ng bahay. Napatalon si Mang Celso at inilapit ang baston sa liwanag. Nanginig ang lahat ng ilaw sa baston na sabay-sabay na tumama sa nilalang at sa tatlong aswang. Humalakhak ang tatlong aswang, tinulak ng lakas ng liwanag at tumalili sa sahig. Humampas sa dingding hanggang sa makalayo sa bahay. Si Aling Rosa ang ginagaya, napasubsob at dahan-dahan nang nawala sa liwanag. Si Mang Eduardo pati ang batang aswang napatumba at umalis sa bintana, parang tinaboy ng hindi nakikitang puwersa. Si William nanginginig, niyakap ni Norman at Indaya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Norman. Hindi ko alam. Bulong ni William, ngunit humarap si Mang Celso sa kanya. Hinawakan ang balikat niya. William, hindi mo kasalanan ang sumpa ng tatay mo. Napagtagumpayan mo ang pinakamahirap na pagsubok ngayon at ligtas na kayo. Huminga ng malalim si Tia Linda at niyakap si William. Salamat, Celso.
Tapos na. Wala na silang magagalaw sa inyo. Tahimik ang paligid. Naiwan ang amoy ng abo at malamig na hangin. Ang liwanag mula sa baston ni Mang Celso ay dahan-dahang humina at ang bahay ay bumalik sa normal na anyo. Ang lahat ng nilalang pati ng dambuhalang lumitaw kanina ay nawala. Parang hindi na nila muling babalikan ang buhay ng mga tao sa loob ng bahay. Si William, si Tia Linda, Norman at Inday nakayakap sa isa't isa. Umiiyak at nagpapasalamat. Si Mang Celso huminga ng malalim at pinahawak muli ang baston. Mag-iingat kayo. Huwag kalilimutan. May mga bagay na hindi natin nakikita pero palaging nagmamasid. At doon nagtatapos ang gabing yun. Ang gabing hinarap nila ang mga inupahang aswang at ang dambuhala. At sa wakas, nakaligtas ang pamilya ni William sa sumpa na matagal nang nakatala.